Habang tayo ay nalalapit na sa pagpasok ng bagong taon, marami sa atin ang nais na kalimutan ang mga pinagdaan ng hamon, kabiguan at panghihinayang sa mga wasted opportunities sa nakaraan. Ang pagpasok ng bagong taon ay isang regalo mula sa Diyos, isang pagkakataong muling ituon, i-renew at muling italaga ang ating mga sarili sa pamumuhay ng may layunin, a life that has purpose. Hinahamon tayo ng mga salita ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, chapter 3 verses 13 to 21 at Efeso, chapter 4 verses 1 and 2 na magpatuloy, mamuhay ng karapat-dapat sa ating tungkulin at maghangad ng gantimpala na lubusang makilala si Kristo. There is a famous saying that goes, "Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift." Yes, my brothers and sisters, we should treat each present day a gift from God. Kaya sama-sama nating susugan ang mga talatang ating binasa kanina upang matutunan natin kung paano mamuhay ng may layuning ibinigay ng Diyos sa darating na taon. Aking binigyan ng titulo ang ating pag-aaral ng pagpapatuloy sa layunin, pamumuhay ng may layunin sa bagong taon. Sa pagkakataong ito, mayroong 4 na mahalagang points at ilang mga subpoints ang ipinapakita sa atin ng ating teksto. At ang unang mahalagang point ay makikita natin sa Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Paglimot sa nakaraan. Sinimulaan ni Pablo ang bahaging ito ng kanyang sulat sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa atin ng kahalagahan ng pagsulong o pagpapatuloy. Tahasan niyang inamin na hindi pa niya natatamo ang kasakdalan o ganap na nauunawaan ang lahat ng inilaan ng Diyos para sa kanya. Ang kapakumbabaang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, batid na maging ang dakilang apostol na si Pablo ay nasa proseso pa rin ng paglago. Ang kanyang tagubilin na nililimot ko ang nakaraan ay hindi nangangahulugan na ganap nating pinubura ang ating mga alaala, kundi huwag nating hayaan ang mga nakaraang kabiguan, pagkakamali o kahit na mga naging tagumpay man ay pigilan tayo sa pagpapatuloy ng isang layunin. Oo, ang nakaraan ay maaaring magsilbing aral, ngunit hindi ito dapat maging isang pabigat na humahadlang sa ating espiritual na takbuhin. Sa halip, tinawag tayo na ituon ang ating mga mata sa kung ano ang nasa hinaharap, mga layunin ng Diyos para sa ating buhay at ang pinakamataas na gantimpala na makapiling si Kristo magpakailanman. Ilan pagbibigay din pa sa verse 13, unang bahagi ang makikita natin. Kinikilala ang mga hadlang ng nakaraan. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan. Hinahamon tayo ng deklarasyon ni Apostol Pablo na limutin ang nakaraan, na maaari nating sabihin na tingnan natin ng tapat ang mga pasanin na dinadala natin magpasa sa araw na ito. Ang mga hadlang na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Unresolved guilt over sins na nagawa, nananatiling pait mula sa nasirang relasyon, o pagmamalaki sa mga nakaraang nagawa na bumubulag sa atin para sa paglago pa. Ang bawat isa sa mga ito ay maaaring kumilos bilang isang espiritual na angkla na pipigil sa atin sa pagsulong. Sa pamamagitan ng pagsuko ng mga ito sa Diyos, makatatagpo tayo ng kalayaan at kalinawan upang ituloy ang inihanda niya para sa atin. Sa ating paglalakad kasama si Kristo, tukuyin ang mga nakaraang kabiguan o hindi nalutas na emosyonal na mga sugat ay maaaring maging hadlang sa ating pagsulong.
mga karanasang pagkakamali na nagawa natin, mga paraan kung paano tayo nasaktan o hindi naabot ang mga inaasahan, ay maaaring mag-iwan sa atin ng pakiramdam na tumigil, madismaya, o damdamin ng pagkatalo. Maaari nating dalhin ang bigat ng pagkakasala, kapaitan, o pagmamataas na humahadlang sa ating ganap na yakapin ang kalayaan at kagalakan na inaalok ng Diyos kay Kristo. Ang pagkilala at pagtugon sa mga issues na ito ay napakahalaga para sa ating espiritual na paglago at para sa pagsasabuhay ng masaganang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. Verse 13, ikalawang bahagi. Pagsisikap marating ang nais makamtan. At sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Sa 1 Corinthians chapter 9, inilarawan ni Pablo ang isang Kristiyano bilang isang kalahok sa takbuhan. Ang isang runner ay nagpapasailalim sa matinding training, pagsisikap at hindi nawawala sa kanyang focus. Tulad ng isang atleta na tumatakbo sa isang karera, ang bawat kalamnan at hibla ng ating pagkatao ay dapat na nakadirekta sa iisang layunin. Kabilang dito ang isang sadyang desisyon na abutin ang naghihintay sa hinaharap. Ang pagyakap sa mga pangako at plano ng Diyos ng may determinasyon at pag-asa. Ang pagpupursige sa pagsulong ay nangangahulugan ng pamumuhay na may pag-iisip na nakatuon sa hinaharap, pag-iwas sa mga abala, at pananatiling ganap na nakatuon sa tawag ni Kristo sa ating buhay. Isipin ng isang marathon runner na papalapit na sa finish line. Hindi sila lumilingon upang makita kung sino ang nasa likod nila. Sa halip, ibinibigay nila ang lahat ng mayroon sila upang maabot ang kanilang goal. In the 1954 British Empire Games, John Landy looked back in the final stretch of the race and lost to Roger Bannister. This moment illustrates how looking back can cost us the prize. Similarly, our focus should remain on the goal ahead. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga hakbang ay pinapatnubayan ng Diyos. Habang kinikilala natin siya, ginagabayan niya tayo sa mga landas na inihanda niya para sa atin. Kawikaan chapter 3 verses 5 and 6. Ang unang hakbang sa application na ito ay pag-isipan ng mga layunin na ilinagay ng Diyos sa iyong puso para sa taong papasok. Ito ay maaaring mga pagnanais na lumago sa inyong pananampalataya, palalimin ang mga relasyon, maglingkod sa mga bagong paraan, o ituloy ang isang partikular na karera o personal na hangarin. Maglaan ng oras upang mapanalangin at pag-isipan kung anong mga layunin ang naaayon sa pagtawag ng Diyos sa iyong buhay. Alalahanin na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi sa makamundong pamantayan, kundi kung gaano natin katapat na sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kapag napag-isipan mo na ang mga layunin na inilagay ng Diyos sa iyong puso, mahalagang isalin ang mga ito sa mga hakbang na naaaksyonan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na magtrabaho o maglingkod na may focus at kasipagan, ngunit laging umaasa sa lakas at patnubay ng Diyos. Ang ikalawang mahalagang point sa ating teksto, verses 14 to 17. Nakatuon para sa gantimpala. Sa mga talatang ito, ilang bagay ang binibigyan diin. Una, sa verses 14 and 15. Pagpupunyagi sa makalangit na tawag. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipauunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang pangaral ni Pablo na magpunyagi o magpatuloy sa layunin ay isang walang humpay na pagsisikap. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang passive na paglalakbay, ngunit isang aktibo. Ito ay isang sinadyang karera kung saan ang premyo ay si Kristo mismo at makasama siya sa langit. Ang kanyang mataas na panawagan ay hinihingi na ating pagtuunan ng pansin dahil ang mga abala o hindrances ay dumarami sa ating paglalakbay na kasama si Jesus dito sa lupa. Malinaw din na sinasabi sa mga talata na ang mananampalataya na nagkakaroon ng seryosong pagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos ay magkakaroon ng pagpupursigi na makilala pa si Kristo, at ang pagkakaroon ng ganitong saloobin ay tanda na siya ay lumalago sa kanyang pananampalataya. During the 1992 Olympics, British runner Derek Raymond tore his hamstring mid-race. Despite the pain, he got up and hobbled toward the finish line, supported by his father. This story reminds us that the race is not always about speed, but about determination and finishing well. 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Upang manatiling nakatutok sa tawag ng Diyos, sadyang linangin o cultivate ang mga espiritual na disiplina na magpapalalim sa iyong kaugnayan kay Jesus at magpapatibay sa iyong determinasyon. Ang patuloy na pananalangin, pag-aaral ng Biblia, at paglilingkod ay iayon ang inyong puso sa kalooban ng Diyos upang tulungan kang magtiyaga sa mga hamon na dumarating sa iyong buhay. Pag-isipan ng isang lugar kung saan tinatawag ka ng Diyos na magpatuloy, maging ito man ay sa iyong personal na paglalakbay sa pananampalataya, mga relasyon o paglilingkod sa iba, at gumawa ng mga konkretong hakbang upang mapanatiling tapat sa tawag ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga espiritual na disiplina sa iyong pang-araw-araw na gawain, magkakaroon ka ng katatagan at ganap na mas malalim na pagtitiwala sa lakas ng Diyos kaysa sa iyong sarili. Habang nagpupursige ka, magtiwala na bibigyan ka ng Diyos ng lahat ng kailangan para manatiling tapat at patuloy na lumalago, papalapit sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Isa pang binibigyan diin ng mga talata. Pagsunod sa makadiyos na mga halimbawa. Verses 16 and 17. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtam na. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na sa pagtulad sa kanyang halimbawa at sa iba pang sumusunod din sa kanyang halimbawang pinamalas. Hindi ito pagmamataas kundi isang pagkilala sa kahalagahan ng pagiging isang mentor o disciple maker para sa ibang Kristiyano. Lumalakas tayo sa pamamagitan ng pagpapaligid sa atin ng mga taong nagbibigay inspirasyon at humahamon sa atin na mamuhay ayon sa espiritual na paraan. Think of a relay race. The baton is passed from one runner to the next, symbolizing the faith passed down from one generation to another. Just as runners in a relay rely on their teammates, we too, as Christians, will benefit from this example. Humanap ng mga tagapayo o espiritual na mga leader na nagpapakita ng makakristong pamumuhay at
makapagbibigay ng sapat na panahon upang makapagbigay patnubay at matulungan kang lumago sa pananampalataya. Pero tandaan mo, may pananagutan ka sa kanila bilang iyong mga mentor. Ang mga spiritual na taong ito ay maaaring mag-alok ng mga karunungan, magbahagi ng kanilang mga karanasan, at tulungan kang mag-navigate sa mga hamon na may pananaw na nakasentro kay Kristo. Ang pagsasabuhay bilang isang halimbawa sa iba ay nangangahulugan ng pagsasabuhay ng mga values of grace, kababaang loob, at pagmamahal sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Habang tinutupad mo ang mga virtues na ito, hindi mo lamang hinihikayat ang iba, kundi inaanyayahan mo rin silang maranasan ang nakapagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tandaan na ang iyong halimbawa ay maaaring magsilbi bilang isang tanglaw na naglalapit sa iba kay Kristo at nagbibigay inspirasyon sa kanila na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang ikatlong mahalagang point na pinakikita sa atin ng ating teksto, mga verses 18 to 21. Mamuhay bilang mga mamamayan sa langit. Sa mga talatang ito, ipinaaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ang tensyon sa pagitan ng makalupa at makalangit. Bilang mga mamamayan ng langit, tayo ay tinawag na mamuhay sa paraang karapat-dapat sa ating walang hanggang tungkulin, na nangangahulugan ng pagtanggi sa mga maling pangako at mga distractions ng mundo. Inihambing ni Pablo ang buhay ng mga nakatutok sa mga bagay sa lupa at sa mga nakatutok sa mga bagay na makalangit. Ilang mahalagang bagay din ang binibigyan diin ng mga talata. Una, tanggihan ng makamundong hilig. Verses 18 and 19. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala silang iniisip kundi mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Sa verse 19, binanggit ni Pablo ang tungkol sa mga taong ang hilig ng kanilang katawan. Sa English translation, ang pagkasabi doon ay, "Their God is their belly." Isang matingkad na larawan na kumakatawan sa mga taong mga pagnanasa at gana ay hihimok ng mga makamundong hilig at kasiyahan na may kaunti o walang pagsasaalang-alang sa mga espiritual na bagay. Ang mga individual na ito ay nabubuhay para sa kasiyahan ng kanilang mga di mapigil na pagnanasa at ang mga gantimpala na maiaalok ng mundo. Ang pagtutuon ng pansin sa makalupang pakinabang, kasiyahan o kapangyarihan sa huli ay humahantong sa spiritual na emptiness, dahil ang mga pagnanasang ito ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Nagbabala si Pablo laban sa pag-iisip na ito, na tinatawag ang mga mananampalataya na kilalanin na ang makasanlibutang pagnanasa at activities ay maaaring humila sa kanila palayo sa kanilang tunay na pagkatawag. Ang pagnanais na itaguyod ang personal na kasiyahan, material na kayamanan, katayuan sa lipunan o iba pang panandaliang kasiyahan ay madaling maging sentro sa buhay ng isang tao na nagtutulak palayo sa kalooban at kaharian ng Diyos sa mga mananampalataya. Suriin ang iyong mga prioridad. Maglaan ng oras para sa personal na pagmumuni-muni upang masuri kung inuuna mo ang pansamantala at makamundong mga hangarin kaysa sa mga bagay na mga may eternal values. Isaalang-alang kung ang iyong seguridad
ay nakabatay sa material na kayamanan, panlipunang katayuan mo, o kaginhawahan. Alamin kung ang mga gawain ito ay humahadlang sa iyong spiritual na paglago at paglilingkod. Pag-isipan kung ang mga distraction tulad ng entertainment, mga ambisyon sa trabaho, o mga relasyon ay nauuna kaysa sa iyong relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong buhay sa liwanag ng salita at kaharian ng Diyos, maaari mong iayon ang iyong mga prioridad at tanggihan ang mga makamundong distractions. Sa halip ay ituon ang iyong naisin na makilala pa si Kristo. Gumawa ng mga praktikal na hakbang tulad ng paglalaan ng oras para sa espiritual na paglago, pagsasanay ng pagkabukas palad, at regular na pagsusuri ng inyong attachment sa mga material na bagay. Verses 20 and 21. Nananabik sa pagbabalik ni Kristo. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Filipos sa verse 20 na tayo ay mamamayan ng langit. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin na bilang mga mananampalataya, ang ating tunay na pagkakilanlan at katapatan ay hindi nakatali sa mundong ito, kundi sa makalangit na kaharian ng Diyos. Bilang mga mamamayan ng langit, mamuhay tayo ng may kamalayan na ang ating buhay ay hindi nakatuon sa pansamantalang mga alalahanin sa lupa, kundi sa walang hanggang pangako ng Diyos. Ang pag-asa ng pagbabalik ni Kristo ay isang sentral na bahagi ng pananaw na ito, dahil tinuturo nito ang katuparan ng plano ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay sa kaayusan kapag si Kristo ay bumalik upang itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa verse 21 naman, ang talatang ito ay pangako ng pagbabago at pag-asa para sa lahat ng mananampalataya. Ipinaalala sa atin ni Pablo na si Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan ay balang araw babaguhin ang ating makalupang mortal na katawan tungo sa maluwalhating katawan tulad ng kanyang sarili. Ang ating kasalukuyang mortal na katawan ay tumutukoy sa mga pisikal na katawan na mayroon tayo ngayon. Napapailalim sa kahinaan, pagtanda, karamdaman at kamatayan dahil sa makasalanang kalikasan nito. Sa kabaliktaran, ang ating hinaharap na maluwalhating katawan ay magiging perpekto, malaya sa kasalanan at kabulukan na sumasalamin sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang kapangyarihan kung saan isa sa katuparan ni Kristo ang pagbabagong ito ay ang parehong kapangyarihan na ginamit niya upang pamunuan at patuloy na alalayan ang lahat ng nilikha. Ipinakikita nito ang kanyang soberenya sa lahat ng bagay at tinitiyak sa atin na walang higit sa kanyang otoridad o kakayahan. Ang isang manlalakbay na nalayo sa kanyang tahanan, gaano mang katagumpay o komportable ang kanyang buhay sa ibang bansa, ay patuloy na naghahangad na makabalik sa kanyang tunay na tahanan. Ang kanyang pananatili sa ibang bansa ay pansamantala at ang kanyang puso ay nananatili sa lugar kung saan siya tunay na kinabibilangan. Sa katulad na paraan, bilang mga Kristiyano, tayo ay pansamantalang naninirahan sa lupa, kasama ang ating pagtanaw sa tunay na tahanan sa langit. Ang ating sukdulang pag-asa ay nasa pagbabalik ni Kristo, kapag tayo ay mananahan na kasama niya magpakailanman. Ang pananabik na ito para sa atin makalangit na tahanan ay dapat makaimpluwensya sa ating pamumuhay.
na siyang huhubog sa ating mga desisyon at pananaw habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo. Mamuhay ng may walang hanggang pananaw. Ito ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa ating makalangit na pagkamamamayan na magiging gabay sa ating mga pang-araw-araw na desisyon at prioridad. Hinihikayat tayong mga mananampalataya na ituon sa kawalang hanggan ang isip kaysa sa pangkasalukuyan lamang. Mamuhay ng may pag-asa sa pagbabalik ni Kristo at sa ating tunay na tahanan sa langit. Binabago nito ang ating mga pinapahalagahang relasyon at pagkilos. Pag-isipan kung ang inyong mga desisyon ay naaayon sa kaharian ng Diyos o hinihimok ng panandaliang mga layunin sa lupa. Ang pamumuhay ng may walang hanggang pananaw ay maaaring makaimpluwensya sa iba kung paano ka gumugugol ng oras makitungo sa mga relasyon. Humanap ng mga hamon na nakatuon sa espiritual na pag-unlad at paglilingkod. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong pag-asa sa pagbabalik ni Kristo kaysa sa unahin ang mga pang-araw-araw na mithiin ng makalupang buhay. Ang ikaapat na mahalagang point sa ating pag-aaral ay makikita natin sa Ephesians chapter 4 verses 1 and 2. Paglakad na karapat-dapat sa ating pagkatawag. Sa dalawang talatang makikita natin, ang tawag na ito na lumakad ng karapat-dapat ay sumasalamin sa isang pamumuhay na naaayon sa mataas na tungkulin ng pagiging alagad ni Kristo. Ang ating pag-uugali ay dapat na nakaayon sa Ebanghelyo na ating ipinapahayag at tinawag tayong mamuhay sa paraang nagbibigay parangal sa Diyos at nagpapakita ng kanyang pagmamahal, katotohanan at kabutihan. Kabilang dito ang pagpapakita ng mga katangian ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pagkilos at pakikipag-ugnayan. Hinahamon tayo ng pangaral ni Pablo na suriin kung paano natin isasabuhay ang ating pananampalataya sa prakal at relational na kaparaanan. Huling paalaala ni Pablo, mamuhay tayo tulad ni Kristo. Verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo, gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Binigyan din ni Pablo ang tatlong pangunahing virtues sa paglakad na karapat-dapat sa ating tungkulin. Pagpapakumbaba, matiyaga o patience, at pagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Kasama sa pagpapakumbaba ang pagkilala sa pinakitang halimbawa ni Kristo at pagpapahalaga sa iba kaysa sa ating sarili. Paglilingkod at pagpapasigla sa kanila kaysa sa pagiging makasarili. Ang matyaga o patience ay ang kakayahang magtiis ng mga paghihirap at pagkabigo ng hindi gumaganti sa galit. Pinapanatili ang isang mahinahon at mapagbiyayang espiritu. Ang ibig sabihin ng pagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig ay pagpili na mahalin ang iba sa kabila ng kanilang mga imperfections. Nangangailangan ito ng kabaitan at pagpapahaba ng ating pasensya. At ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Ang mga katangiang ito ay mahalaga sa mga relasyon sa loob ng katawan ni Kristo na nagtataguyod ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang pagpapakumbaba ay nakakatulong na maiwasan ang pagmamataas sa isa't isa, habang ang pagtitiis at pagpaparaya ay nakatutulong sa atin na tiisin ng iba sa pag-ibig na sumasalamin sa katangian ni Kristo. Assess your relationships. Ang pamumuhay ng may pagpapakumbaba, katiyagaan, patience, at pagtitiis sa isa't isa sa pag-ibig ay nakakaapekto sa ating mga relasyon sa iba.
Para mailapat ito, dapat nating regular na ipinapakita natin ang katangiang tulad ng kay Kristo sa ating mga pakikipag-ugnayan. Tinatrato ba natin ang iba ng may kabaitan, kababaang loob at habag? Nagpapakita ba tayo ng patience? Nagpapakita ka ba ng biyaya sa halip na tumutugon sa galit? Dapat tayong magtanong ng mahihirap na tanong. Nakikinig ba ako ng may pagpapakumbaba o nais mong laging nangingibabaw sa mga pag-uusap? Tumutugon ba ako ng may pasensya o nagpapakita ng frustration sa iba? Maaaring kabilang dito ang paghingi ng tawad, pagpapatawad o pagiging mas matulungin sa iba. Ang layunin ay upang ipakita ang karakter ni Kristo sa lahat ng mga relasyon, pagtataguyod ng pagkakaisa, pagluwalhati sa Diyos at pagpapakita ng pagbabago sa ugali sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sa pagtatapos, sa pagpasok natin sa bagong taon, isapuso natin ang mga pangaral ni Pablo. Kalimutan ang nakaraan na nagpapabigat sa iyo. Pagsikapan maabot ang premyo ng pagiging katulad ni Kristo. Mamuhay bilang mga mamamayan ng langit at lumakad na karapat-dapat sa iyong tungkulin. Ngayong taong 2025, maging patotoo nawa ang ating buhay sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong ko sa lahat, anong mga hakbang ang gagawin mo ngayon para maiayon ang iyong buhay sa layunin ng Diyos? Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed, ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay sumaatinawa sa buong bagong taon.